To Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge in behalf of KOJC. Dito po sa aking left side, si Ma'am Neng Lisada. Officer po siya ng KOJC. Ma'am Neng, tanungin kita. Papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte yung mga eroplano at helicopter? Papayag ka? Deal or no deal? Go ahead. Deal, walang atrasan. Ayun. Dito naman sa aking right side, officer din, isang high officer, kilala ninyo palagi sa SMNA ito, si Ma'am Nori Cardona. Oh, would you sign a document transferring your precious assets such as the helicopter and the airplane to former Senator Antonio Trillanes and Mr. Nicolas Torre, Mr. na siya ngayon kasi hindi naman siya general, kay PRRD daw yung mga assets na yon? Deal or no deal? Deal. So anytime na mapatunayan nila, pipirma kami. O yun. General Torre, Senator Trillanes, deal or no deal? Torre at Trillanes, hinamon ng KOJC. Deal or no deal? Didilaan or kakasa sa hamunan? Okay. At syempre, ito ang papremyo. Eroplano at chopper ng KOJC ibibigay sa dalawa kapag napatunayan nila ang kasinungalingan nila. Yan. Okay? Sige. At aalamin po natin ang kabuuan ng hamon ng KOJC at kung ilang araw ang palugit na ibinigay nila kay Torre at kay Trillanes. Yan. So pag-uusapan po natin lahat ng yan, mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Alright, so magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang may mga dila-dila. Oo. So pag-uusapan natin ang mga trending na balita katulad halimbawa nitong didilaan ni Trillanes at ni Torre ang mga eroplano at mga chopper kasama yung hangar ng KOJC compound. Malawak-lawak yun. Malawak-lawak yun. At ito ay nag-ugat, mga kababayan, doon sa sinabi ni Trillanes na ang eroplano daw at mga chopper ng KOJC ay pag-aari ng ni PRRD. So now, challenge sila ngayon ng KOJC. Oo. Kasi itong si Torre, mga kababayan, ineko niya. Kumbaga, parang sinakayan niya. Pinatutuhanan niya or sinakyan niya yung sinasabi ni Trillanes na sinungaling. Di ba? Na sa sobrang inggit, sa mga Duterte, isa yan sa mga pasimuno ng pagkakakidnap kay PRRD. Yan dalawang yan. Di ba? So now, itong nakakatawa. Dahil sa sobra nilang pagbida-bida at kadaldala ng dila para masira ang mga Duterte, lalo silang napapahiya ngayon. Lalo silang nagmumukhang komedya. Dahil kanina sa press con ng Kingdom of Jesus Christ dyan sa SMNI, mga kababayan, ay hinamon ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ at ni Pastor Apollo C. Kibuloy itong dalawang ito na patunayan ang kanilang mga sinasabi. Dahil itong mga paratang nila ay mabibigat ito, mga kababayan. So, sabihin ba naman na nagiging money laundering machine ang Kingdom of Jesus Christ? Tapos, sinigunda naman itong si Torre. So, ngayon, ang hamon ni Attorney Torion, patunayan nila yung mga sinasabi nila at ibibigay sa kanila ang eroplano at mga chopper ng Kingdom of Jesus Christ. Di ba? Pag napatunayan nila, magpipirmahan
at maggagawa ng kasulatan at pag kanilang napatunayan, sa kanila na ang eroplano at ang chopper. O, di ba? Oo. Pero ito naman, pag hindi nila napatunayan, abay magdidilaan. Oo. Ang sabi ni Atty. Torion, didilaan nila, lilinisan nila ang eroplano at mga chopper, pati yung hangar, gamit ang kanilang dila. Naku, malawak-lawak pa naman yun. Ilang chopper nandun. Nakapasok na ako dun eh. Di ata abutin kung dila gagamitin mo. Hindi mo matatapos ng isang buwan yun. Di ba? So, yan ngayon ang hamon. Yan ang hamon. Patunayan ninyo na tama o may katotohanan ang sinasabi nyo o magkaka-aeroplano kayo. Magkaka-chopper pa kayo. Kaya lang, ang masama pag di nyo patunayan. Mamamaga yung dila nyo dyan. Mamamaga yung dila nyo, kakadila doon sa hangar. Oo. Mag-practice na kayo. Kasi hindi nyo mapapatunayan yan. Oo. Hindi nyo mapapatunayan yan. Pero ito, pag-usapan natin yan, bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-share, mag-comment at mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Okay? O, sige. Ito ang hamon ng Kingdom of Jesus Christ kay Torre at Trillanes sa loob ng 2 linggo. Patunayan nila ang kanilang mga sinabi sa loob ng 2 linggo. Pero, huwag kakalimutan, kailangan muna magkapirmahan, magkagawa ng kasulatan para sa ganun, patas ang laban. Di ba? Di ba? Napakadali niyan. Kumbaga, pabor na pabor nga sa kanila eh. Wala silang talo dito eh. Maglilinis ka ng hangar at mga eroplano gamit lang ang dila mo, hindi ka gagastos. Paano pa natin paniniwalaan yan? Sabi niya nga, di ba? 16 days sila doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao. Tapos sabi niya, may heartbeat daw. Pero, hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung kaninong heartbeat yan. Di ba? Ang sabi pa niya, may bunker daw. Kaya, hinukay nila ng hinukay na napakalalim yung basement ng eskwelahan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At dahil wala nga silang nakita, pilit nilang tinatakpan yung hukay. Akala nila matatakpan. Pero ayun, bumulaga sa amin, may mga tinakpan ng mga kahoy, pero yung butas, basang-basa pa yung simento. So, naghukay sila. Pero, yung mga paratang ni Torre dati, na sinasabi niya, patungkol sa Kingdom of Jesus Christ, hindi niya napatunayan. At yung mga bintanga ngayon hanggang ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa nila napapatunayan 'di ba? Pero ayun si Pastor Kibuloy, kinulong na nila na napakatagal, pero hindi napapatunayan yung kasalanan. Di ba? Okay. So 2 linggo, binibigyan kayo ng 2 linggo para patunayan yung claim ninyo. Alright? So, napakadali lang yan. Kung talagang totoo ang sinasabi nyo, madali lang patunayan yan. 2 linggo. Okay? So, total, mga ambisyoso naman kayo, kung ano-ano pinaggagawa nyo sa bansang ito, hindi patunayan nyo, magkaka-aeroplano kayo, magkaka-chopper pa kayo. Pero ito, panoorin po natin ang press con, yung mga highlights ng press con ni Atty. Torion at ng mga pinuno or mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Okay? Ito. Panoorin natin. Yan na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. I am Attorney Israelito Torion, the Chief Legal Counsel for KOJC and Pastor Apollo Kibuloy. Nandito po kami ngayong gabi para po iresponde yung mga akusasyon ni Senator
Trillanes, Antonio Trillanes, at ni former General Nicolas Torre, and we have prepared a statement so that everything can be cleared up. And I am here tonight, together with officers of the KOJC, to really belie all the accusations. And I am going to read now our official statement. Distinguished members of the media, fellow Filipinos and friends, throughout our nation's history, under every previous administration, the Kingdom of Jesus Christ has freely worshipped and served God without interference. Today, that sacred freedom is under siege. SMNI was indefinitely suspended. Pastor Apollo C. Quiboloy, our beloved founding president, falsely maligned and incarcerated. We survived the June 10, 2024 raid, our day of infamy, and the 16-day KOJC siege in August 2024. We chose silence. We healed. We sought no retaliation. Yet, injustice persists. We are mere whipping boys for political agendas. What is holy has been politicized. Our faith, weaponized. To Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge in behalf of KOJC. Substantiate your claims that PRRD owns the KOJC chopper and plane. Present irrefutable ownership documents and legal proof here today. If you succeed, and they are yours, but if you fail, as we expect, you have to go to Davao City, cleanse the airplane, including the hangar yourselves. Nako. But this time, with your tongue. Why? Yeah. Because your accusations are so grave. This reflects the justice of God, who waits to vindicate the righteous and judge the wicked. The kingdom of Jesus Christ stands firm. We will not yield. Divine justice will triumph. Ayan, ayan ha. Meron din kaming Pilipino. Ayan. So bago natin ipabasa kay Atty. Torion yung Filipino translation nung binasa niya kanina na kondisyon at hamon kay Trillanes at Torre, let me educate you a little bit of my knowledge about the Kingdom of Jesus Christ, no? Kingdom of Jesus Christ ay itinatag noong if I'm not mistaken, it's 1985, okay? So it's already been established bago pa man i-appoint ni Cory Aquino na maging Vice President si PRRD diyan sa Davao. So ibig sabihin, mas nauna ang Kingdom of Jesus Christ na maitatag bago mapasok sa politika si Pangulong Duterte. At bago pa maging presidente si Pangulong Duterte, ay mayroon ng pag-aaring eroplano at mga choppers ang Kingdom of Jesus Christ. At kung matatandaan ninyo, ang mga choppers at eroplano na yan ay ginagamit ni PRRD sa kanyang pangangampanya. So, paano natin sasabihin na kay PRRD, yaang mga eroplano na yan? Na samantalang hindi pa siya presidente, ginagamit na niya yung mga eroplano na yan. Magkano eroplano? That's billions of pesos, mga kababayan. That's billions of pesos. And papaano makakakaroon si then Mayor Rodrigo Duterte ng bilyon-bilyong piso na ipambibili ng eroplano kung maliit lang naman ang kanyang sweldo? At papaano siya magkakaroon ng eroplano kung napakaganda ng syudad na pinamumunuan nito? Di ba pag kurap ang isang tao, nanggigitata ang kanyang pinamumunuang syudad? And in this case, Davao ang pinamumunuan ni Pangulong Duterte. Ang pinamunuan niya. Pero, napaganda niya ang Davao. So pag napaganda mo ang isang lugar, napaunlad mo, masasabi mo nangungurap ka, malabo ata yun. So parang hindi nagtutugma ang sinasabi ni Diwata at ni Sundalo Canin. So ito, yung Tagalog, mga kababayan, na translation nung binasa ni Atty. Torion kanina. Okay? Deal or no deal ba yung aming hamon po sa inyo? Aha. Para po sa maintindihan talaga ni former Senator Antonio Trillanes at ni former General Nicolas Torre, ito po ang Tagalog version po ng mga sinasabi ko.
mga kagalang-galang na miyembro ng media, kapwa Filipino at mga kaibigan, sa buong kasaysayan ng ating bansa, sa ilalim ng bawat nagdaang administrasyon, malayang nakapagsamba at nakapaglingkod sa Diyos ang Kingdom of Jesus Christ nang walang panghihimasok. Ngunit ngayon, ang sagradong kalayaang ito ay sinasalakay. Ang SMNI ay sinuspinde indefinitely. At si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang dating executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ, ay maling pinaratangan at ikinulong. Nalampasan namin ang raid noong Hunyo 10, 2024, ang aming Day of Infamy, at ang 16-day siege sa KOJC noong Agosto 2024. Pinili naming manahimik. Naghilom kami. Hindi kami naghangad ng paghihiganti. Ngunit, nagpapatuloy pa rin ang kawalan ng hustisya. Ginagawa lamang kaming pambala at kasangkapan para sa mga agenda sa politika. Ang banal ay ginagawang politikal at ang aming pananalampalataya ay ginawang sandata. Kay Antonio Trillanes at Nicolas Torre, hinahamon ko kayo in behalf of KOJC. Narito ang kasunduan. Yan. Dito, patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamay-ari ni PRRD ang KOJC assets katulad ng chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng lehitimong dokumento ng pagmamay-ari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo sa inyo na ang mga ito. Ngunit kung mabibigo kayo gaya ng aming inaasahan, magtungo kayo sa Davao City. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Deal? Ito Deal. ay sumasalamin sa hustisya ng Diyos Yan. na naghihintay upang bigyang katarungan ang mga matuwid at hatulan ang masasama. Matatag na naninindigan ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi kami uurong. Yan. Magtatagumpay ang banal na hustisya. General Torre, Senator Trillanes, deal or no deal? Yun. Oh, malinaw na malinaw yan, ha, Torre. Baka hindi mo maintindihan yan. Trillanes, ha? Baka hindi mo pa maintindihan yan. Malinaw na malinaw. Oh. Abangan natin, ha? Abangan natin maya-maya kung papaano naman nila babaluktutin, ha? Itong sinabi ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Atty. Torion. At, syempre, yung mga alipores ni Trillanes dyan, itatango na naman sila, no? Kung ano na naman sasabihin. Pero, ito ang hamon. Ang hamon, patunayan. Hindi yung puro ganyan-ganyan lang, oh. Dapat magpakita lang ebidensya na pag-aari talaga ni PRRD yung eroplano at mga choppers na yan. So, wala na ibang dapat pag-usapan. Kailangan lang patunayan, mapapasa kanila ang eroplano, mapapasa kanila yung chopper. 2 linggo ang ibinibigay na palugit ng Kingdom of Jesus Christ na mapatunayan ang kanilang binibintang. At kapag hindi, mag-aabang kami sa Davao at manunood kami habang dinidilaan ang eroplano at mga chopper, pati yung mga hangar. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi habang dinidilaan nyo yon, mag-cheer naman kami. So, ipagpatuloy po natin ang press con. Yan lang po ang aming opisyal na statement ng KOJC. Okay. I will read again the English statement, official statement of the KOJC so that there will be no confusion whatsoever. No? Okay, forward na natin, ha? I-forward na natin kasi napakinggan na natin yan. Alam ko naman yung mga nanonood dito, matatalino eh. Hindi na kailangang marinig. Pero inuulit ni Atty. Torion para maintindihan ng dalawa na tinutukoy niya. Okay, so ito na, dito na tayo sa statement. Sa Head Start.
na bakit kami kailangang rumispondi dito. Kailangan naming rumispondi dito kasi napakabigat po ng kanyang akusasyon. Yan. He is practically accusing my client, yung aming minamahal na pastor, no? Na siya po ay guilty ng violation ng AMLA law. And in conspiracy pa siya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, yung violation na yan under the AMLA law, may imprisonment yan, 4 to 7 years yan. Nako. Tsaka, Oo. meron pa niyang forfeiture of the assets. Not only that, the public officer who will be pronounced guilty will suffer either temporary or full disqualification to hold public office. Imagine that. That is a very grave accusation. So we are here because he is imputing a crime against KOJC as well as Pastor Apollo Sikibuloy. Pero kung susuriin natin yung kanyang akusasyon, kung ikaw ay estudyante ng lohika, ang tinatawag noon, non-sequitur. Kasi po, ang kanyang akusasyon daw, na-uncover daw niya, he would give you the impression that he underwent a very clear investigation into the matter na hindi naman siya ngayon miyembro ng PNP. Pero sabi niya, na-uncover namin. Oh. Yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy sa kanya yung kay Duterte, anong proof niya? Ang Tama. proof niya, ito, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Prueba ba yun? That is not evidence under the law. Tangang Tanyales. Oh. Kasi nga, totoo naman yun. Ginamit ni PRRD yun talaga nung eleksyon. Diba? At pagka nung presidente si PRRD, there was a time siguro na hindi available yung chopper ng gobyerno, ginagamit niya. Yung mga chopper ni Pastor Apollo Kibuloy, pati yung eroplano. Pero tandaan natin ha, bago maging presidente, si PRRD, nandiyan na yan. Tuloy. Why? Kasi nga po, hindi nga yan picture, hindi yan video, hindi yan testimony na si Presidente Duterte talaga ang bumili. Yun ang ebidensya doon. Kung Yeah. meron ba siyang resibo na si Presidente Duterte or yung KOJC ang bumili doon, yun ang ebidensya. Ang Correct. ebidensya na non-sequitur, it does not follow. Why? Because Pastor Apollo Sikibuloy, if you know him, is a very generous man. Patagal na po siya kasi po ang KOJC, napakaraming miyembro ito in 200 countries and in 2,000 cities. Marami pong nagbibigay ng tithes kay Pastor Apollo Sikibuloy. And through the years, and of course, may nagkakaroon siya na ngayon ng mga properties, yung KOJC mismo. So eto mga kababayan, bigyan ko lang po kayo ng idea dahil kami po, since kami ay mga talents ng SMNI, nakikita po namin kung ano po yung ginagawa nila. At ang nakikita namin, every baptism nila, meron silang binabautismuhan ng mga humigit kumulang, laging 5,000 na katao. Hindi lang naman nandyan ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, hindi lang sa Davao. Buong mundo may miyembro ang Kingdom of Jesus Christ. At hindi imposible na lumago sila ng ganyan dahil sa sobrang talino ni Pastor Apollo Sikibuloy. Meron silang mga miyembro at workers sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya mula 1985 hanggang ngayon, na 2026, hindi imposible na mapalago nila ang kanilang sekta, ang kanilang relihiyon, ang kanilang kingdom. Kasi napakarami po nila. At hindi lang yan mga basta-basta dahil meron dyan na mga miyembro na mga milyonaryo. So, ganyan po mga kababayan, kalawak ang Kingdom of Jesus Christ. So, hindi imposible dahil mula 1985 to 2026, ilang taon yan? 40 plus years. Sa loob ng 40 plus years, at mayroon kang milyon-milyon na mga deboto or mga miyembro or mga workers, hindi imposible. Dahil lahat ng pag-aari yan nila. Hindi si Pastor Apollo Sikibuloy, kundi pag-aari yan ng buong Kingdom of Jesus Christ. Sa kanila lahat yan. Tuloy. Bago pa nga naging mayor si Presidente Rodrigo Duterte or during the time that he was mayor in the early years, may helicopter na po si ang KOJC. So, to accuse President Rodrigo Duterte as using Pastor Apollo Sikibuloy to be a vehicle for money laundering is really a below-the-belt accusation. His usage, no, we are not
agreeing, we are not conceding that President Duterte may have used it because indeed, he was able to use it especially during the campaign. Okay? Pero yun po ay nature talaga ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kung may maghingi sa kanya ng pabor, kaibigan niya, edi pagbigyan niya kasi kinakailangan. At hindi lang yan. Pag may mga calamities noon, nagpapahiram din si Pastor Apollo Sikibuloy ng kanyang, ng kanyang helicopter. Pag meron ding mga government functionaries na kunyari hindi available yung mga government helicopters at nagre-request kay Pastor Apollo Sikibuloy, binibigyan niya ng tsansa na makagamit kasi kinakailangan yun ng kanyang mga kaibigan at ng gobyerno. Kasalanan ba ni Pastor Apollo Sikibuloy kung ang nature niya or yung KOJC are by nature generous talaga? At may proof ba siya na kay Pastor Apollo Sikibuloy ba talaga yun? Kasi nga po, ang KOJC ay may separate and independent personality than Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, ngayong gabi, tinaklaro po namin dito ngayon, no? Kung mapatunayan nyo po, Senator Trillanes, kasi si General Torre din, nag-agree din sa Manila Times. Nandun yung kanyang report doon sa Manila Times. At ang banner story pa ng Manila Times, Torre echoes Trillanes claim, Kibuloy became Duterte money laundering front. Ano ang kanyang ebidensya? Ang ebidensya niya dito, according to him, no, we do not need a big investigation to see the obvious. If Kibuloy's followers were really very strong and very many, why was it not seen on the ground? And he was referring to the siege of KOJC. Ayan. Nandun ka na nga Nandun ka na ng 16 days, bakit hindi mo napatunayan yung mga claim mo na mayroong heartbeat, mayroong kayamanan, mayroong ginto, may bunker? Ba't wala ka nakita kahit isa? Yan ang problema sa'yo, Torre Wrong Torre Wrong. Very wrong. Sinakyan mo pa si Trillanes na wala namang kredibilidad yan. Hindi nyo ba nakikita ng mga siraulo na naniniwala dyan? Walang hiya naman. Gising naman. Ay, sa bagay, birds with the same feather, plakakak together. Ito kasi yun. Hindi po ebidensya na nung pagpunta niya, when he violated the religious and property rights of KOJC, na hindi pumunta yung mga miyembro, sino bang gusto magpunta niyan? 5,000 policemen to arrest one person principally and 5 others. Kaya matapang 5,000 yung bit-bit niya No? Hindi naman terorista si Pastor Apollo Sikibuloy, he is a man of God. Pero tingnan mo sa kadami niyan. At saka may reputasyon pa si General Torre. Meron ang ba? rinig-rinig kasi days before, months before, gusto na niyang salakayin yung KOJC. Nakipagkita pa nga siya sa akin nagpakita pa nga siya ng picture sa akin yung isang building na parang natunaw. Parang implying na baka ganun daw ang mangyari daw sa KOJC. Ang sabi ko naman, wag naman ganun, sir. Oo. Ay, yun yung mga bali-balita dati. Yun po yung bali-balita dati na susunugin ni Torre yung isang building doon. Di ba? Susunugin ni Torre at kung ginawa ni Torre yun, di ko alam kung ano nangyari. Mahirap pagsalita. Pero buti na lang hindi natuloy. Dahil nung pagkakataon na yun, na nalaman na susunugin na talaga ni Torre, doon na sumuko si Pastor Apollo Sikibuloy dahil ayaw niya na may masasaktan. Dahil, naku po, kung sinunog ni Torre yun, ewan ko lang. So, susunugin talaga nila. Ganyan po ka-demonyo yan. Simbahan, susunugin mo. Sa tirahan ng mga nagdadasal, araw-araw susunugin mo. Putya. Ibang klase yan. Hindi tao yan ganyan. May reputasyon niya, matapang daw siya, masado. Matapang, at kung gusto kang hulihin daw, yun ang reputasyon. At saka napakapangit daw niya, yun ang reputasyon. Nung nakita naman kami, hindi naman siya ganun kapangit pala. May pagkagwapo din naman pala siya. Pero yung reputasyon niya, na napakatapang daw niya, of course, that caused a ripple effect to the member. Sino pa bang gustong magpunta doon? Na yung kanilang leader, na respetado masyado, not only in the Philippines, but in the entire world, ay sinalakay niya nga, how much more yung mga miyembro na mga ordinaryong tao lamang.
more than 70% of the members, 7 million members of KOJC are ordinary persons. Although we should also admit na may mga mayayaman din. Oo, na mga negosyante rin. Oo. Kaya nga, huwag kayong magtaka kung yan ang ngayon pagmamayari ng KOJC. Kasi nga po, that is a product of hard work, that is a product, gift from the Lord Almighty, so huwag nyo dapat questionin yan. Yan. So ito, biruin mo 7 million, mag-ambaga na lang sila ng sabihin na natin, tig 1,000. Oh, 7,000 times 7 million. Napakalaking pera nun. Oo. So ngayon, kinakaladkad na naman nila yung Kingdom of Jesus Christ. Bakit? May gustong kumuha ng mga property ng Kingdom of Jesus Christ? May gusto? Uy! Malabo yan. Hindi nyo makukuha yan. Uy, maniwala kayo. Kaya balik ako doon sa aming hamon. Sir, General, wala pong personalan ito. I have to be here in order for you to understand. Senator Trillanes, wala ding personalan po ito. Personal You have to na. understand that you are accusing Pastor Apollo C. Kibuloy of grave crimes with penalties of imprisonment, with forfeiture of assets, and with perpetual disqualification to hold public office, including former President Rodrigo Duterte. Inakusahan mo rin ng KOJC of committing a crime. And why did KOJC allow that to happen? These are grave crimes. Kaya nga po, ang amin namang sagot sa inyo, patunayan ninyo, simple lang. Prove it with clear evidence now. Present your evidence, clear evidence, linking President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopter and airplane. Kasi if you can prove it, nandito po ang mga officer po ng KOJC. Okay. Nandito po ang dito po sa aking left side, si Ma'am Neng Lisada. Officer po siya ng KOJC. Ma'am Neng, tanungin kita. Papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte yung mga eroplano at helicopter? Papayag ka? Deal or no deal? Go ahead. Deal. Walang atrasan. Ayun. Dito naman sa aking right side. Kinalari. Tanungin natin ito. Officer din. Isang high officer. Kilala ninyo. Palagi sa SMNI ito. Si Ma'am Nori Cadona. Ma'am Nori, being an officer of the KOJC, would you sign a document transferring your precious assets such as the helicopter and the airplane to former Senator Antonio Trillanes and Mr. Nicolas Torre, Mr. na siya ngayon kasi hindi naman siya general, to Mr. Nicolas Torre, i-transfer niyo sa kanya pag napatunayan nila ngayon na kay PRRD daw yung mga assets na yon. Deal or no deal? Deal. So anytime na mapatunayan nila, pipirma kami. O yun. Yun! Ayan. Now, the challenge is on. And once again, 2 weeks. You need to prove your allegations in 2 weeks. Trillanes, Torre, at lahat ng mga amuyong ninyo. Magtulong-tulong na kayo para patunayan yung sinasabi ni Torre at ni Trillanes. So dito, masasampal na naman ang katotohanan si Torre at si Trillanes dahil ang sinasabi nila ay pawang kasinungalingan lamang. Okay? So tuloy. Ayan yung mga executives ng SMNI, pipirma sila, ibibigay sa inyo. So gawin nyo na lahat. Total, mga bida-bida kayo, mga ambisyoso kayo, gawin nyo na lahat. Magkaka-aeroplano kayo, magkakaroon pa kayo ng helicopter. So, magiging kengkoy sila dito, Magiging kengkoy sila dito dahil hindi nila mapapatunayan, maniwala kayo sa akin. Anytime na mapatunayan nila na kanila kay PRRD yung mga eroplano at helicopter, inyo na yun, sir. At least, meron kayong helicopter at eroplano. Ayun. Nakasakay na ako ng helicopter. Ganda nga. Pero, kung hindi ninyo mapatunayan po, Naku, ayan ito na. naman. Walang personalan ito. Grave masyado yung accusations ninyo.
Ito naman hingi namin. Pwede tayo magpermahan ng kontrata dito. Kung pupunta kayo dito, gawa kaagad tayo ng kontrata. Perma tayo. Or kung hindi kayo available dito, i-inform nyo lang ako, pupunta ako dito, perma tayo ng kontrata. Kung hindi nyo ma-prove na kay PRRD yun, didilaan ninyo. Dila, ganun. Dila. Yung hangar ng KOJC, pati yung eroplano kung may makita kayo doon, at saka helicopter. Fair ba yan? Fair na fair. Woo! Fair na fair. Diba? Wala naman silang gagastusin eh. Para puhunan nila, dila lang eh. Oh. Oh. Kasi dito, sa paninira nila, sa mga Duterte, sa mga kaalyado ng mga Duterte, kay Pastor Apollo C. Kibuloy, na dinawit na nga nila, dila ang ginagamit nila. So yan din ang kabayaran kapag hindi nila napatunayan. Oo. Yung dila din nila. O, ito, sarap manood niyan. Manunood kami niyan. Oo. Tuloy, tuloy. Fair yan. Oh. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That's Yan. biblical. Hindi nga yan, mabuti nga yan, magdila lang kayo, hindi kayo makukulong eh. Oo. Hindi kayo ma-forfeit yung mga assets, hindi mawawala sa inyo. Dila lang yan. Oo. Dala ka lang ng tubig. Okay na yan. Napakagaan talaga yan. So kung ready po kayo, ready Dali. kami anytime, but give us at least 3 days notice kasi gusto ko talaga nandito para magpermahan tayo ng kontrata sa harap po ninyo. Walang Ayan. personalan po. You accuse my clients of grave crimes and I have to likewise make this press conference very serious so that you will know and understand that we are likewise serious in hurling this challenge to you. Ayan. O, ayan na ha. Oh. At least, bigyan nyo ng 3 days notice si Atty. Torion at siya ang makakarap ninyo. Magpipirmahan kayo. Yan. Magiging kengkoy dito si Trillanes at saka si Torre. Oo. Pero, malay natin, baka mapatunayan nila. Putsa. Oh. Diba? Instant eroplano. Instant helicopter. Ilan ba helicopter? Nakalimutan ko na kung ilang helicopter doon na nakita ko. Oo. Pero, pag hindi kumasa si Trillanes at si Torre, di kasuhan na lang. Oo. Pag di kumasa, ha? Oo, pag di kumasa. Pero pag kumasa, okay na yun. Ito, didilaan mo. Ang lawak nun. Maraming salamat po. At sana maintindihan ninyo bakit namin ginawa ito. Oo. Ayan, ano pa? Attorney, i-clear ko lang ulit. Ayan. Yung sa pag hindi nila napatunayan, no, kasi inopen nila ito, pinost nila, no? Hindi sila natakot mag-post. Pag hindi nila mapatunayan na si PRRD ang may-ari ng eroplano at saka chopper ng KOJC, ito yung deal, di ba? Nalilinisin nila yung belly or bottom ng jet at saka ng chopper at buong hangar sa loob. Pati yung apron, attorney, sa labas. Ayan. Sa Yun, labas. yung apron At dila nilang gagamitin nila. So bakit dila? Kasi nagsasalita sila. So yun ang ginamit nilang weapon, dila din ang pangbabayad nila, ipang lilinis nila. So yun yung Ayun. deal sa KOJC. Tsaka i-explain ko pala bakit dila. Because the tongue is very powerful. As a matter of fact, Musliman ako. Sa mga kamusliman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa amin din, yan din. You should use your tongue properly. Properly and in accordance with the instructions of Allah subhanahu wa ta'ala. Before you use your tongue, be sure that you have the necessary evidence. Especially if you malign other persons. Ayan, palakpakan natin. Ayan kasi ang problema eh, di ba? Pero ang talino nitong challenge na to napakatalino eh. Hindi ko lubos maisip na magka-come up ng ganitong idea ang Kingdom of Jesus Christ. But of course, sabi ko nga si Pastor Apollo C. Kibuloy, napakatalino niyan. Tsaka yan, si Tita Nori, tsaka si Tita Neni, matatalino yung mga yan pag nakausap ninyo. Kaya ito napakasimple ng ng challenge nila eh. Ang puhunan nyo lang, dila eh. Magkaka-aeroplano, chopper kayo. Diba? Pero, pag hindi nyo napatunayan, mawawalan ng visa
yung mga sinasabi ninyo, kayong dalawa, pag di nyo napatunayan yan, sana papatunayan nyo kasi magkaka-aeroplano kayo. Humingi na kayo ng tulong doon sa mga vlogger nyo, mga patanga-tanga din, yung mga nag-pupush by Trillanes na maging presidente. Tulungan nyo si Trillanes at si Torre. Okay? So ano pa? May parking words pa ata si Torre yun. Pakinggan natin. If you accuse other persons, kailangan meron kang ebidensya. Hindi yung ang proof mo. Kasi pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Ebidensya ba yan? Si Pastor Apollo Siquibulay is a very generous man. Yes. Kung mag-request nga siguro siya noon, kung mabait pa siya, baka pinagbigyan pa siya, pahiramin din siya. Yung mag-request din siya sa KOJC, na pagamitin siya, posibleng-posible na, meron nga ako mga kaibigan, hindi ko na lang i-name, na mga Eto yan, si Marcos Jr., nung nangangampanya, ginamit din niya yan. Di ba? Mga bus, chopper, and all that, ginamit din ni Bongbong Marcos yan. Pero dahil nga walang utang na loob, ayan, ang ginawa kay Pastor, imbis na pasalamatan, ginipit, tinanggalan pa ng prangkisa ang SMNI, ganyang uri ng tao ang nasa Malacanang na yan. Okay? Tuloy. public officers, former public officers. Minsan hindi available yung kanilang chopper, government chopper. Alam mo naman, ilan lang yung mga, what you call this, ilan lang yung mga government choppers. They call KOJC. And then, they inform Pastor Apollo Siquibulay. And such is granted. Kasi, if that is granted, proof na ba yan? Na siya ang may-ari? Ako, kunyari lang, para maintindihan ng mga tao, meron akong property, farm, doon sa Davao del Sur. Farm is equivalent to a property also. Yes. Ang nandun palagi, yung aking kapatas, yung aking uncle. Siya ang nandun palagi, siya ang gumagamit na aking farm. Pag mag-harvest siya, kung maawa siya sa akin, bigyan niya ako ng share. Kung hindi, kanya na yun. Ang ibig ba sabihin, siya na ang may-ari doon? On point. On point. Halimbawa, yung Grab driver, no? Grab driver. Ako yung operator. Tapos may driver ako. Pinapagamit ko sa kanya yung aking kotse araw-araw kasi pinanggagrab niya. So, ibig sabihin, dahil laging ginagamit ng Grab driver, sa kanya na yon. Di ba? Butata sila dito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Trillanes, Tori, di ba? Hindi nyo kakayanin si Tori yun. Simple pa lang to, simple pa lang. Mababaw pa lang itong pinag-uusapan, pero parang sa tingin ko, nag-iisip-isip na ngayon yung dalawa kung paano nila sasagutin to. Hindi naman. Ako pa rin ang may-ari nun. Kasi, nga po, siguro generous lang din ako. Pinapabayaan ko lang siya kasi wala rin siyang ibang hanap buhay. Yan. So, yun po ang example doon. So, yung kanyang ebidensya, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Hindi po ebidensya yon, Senator Trillanes. Sana po, ma-prove mo yan. Kasi kung ma-prove mo yan, iyon na yung aeroplano. Iyon na yung helicopter. At si General Torre din, former General Torre, walang personalan ito, sir. Kung ma-prove mo rin, sir, na kanila yon, kay PRRD yon, at hindi sa KOJC. Sa inyo na yan, sir. Pero kayo na lang dalawa sabot-sabot. Ano ba yan sa Tagalog? Mag-usap-usap kung kanino yung helicopter, kanino yung aeroplano, huwag kayong mag-away. Kayo naman ang mag-agree niyan. Basta sa inyo na po yun. Okay? Deal or no deal? Deal or no deal? Di ba? Naku, baka mag-away pa yung dalawang yan, kung kanino mapupunta yung aeroplano at yung helicopter. Wag naman. Mag-ano na lang kayo. Halimbawa, napatunayan nyo, mag-Jack M. Popoy na lang kayo. Jack M. Popoy. Pag napatunayan nyo, putsang swerte nyo, papatunayan nyo lang yung mga sinasabi nyo, tapos may aeroplano na kayo, may helicopter na kayo. Napakadali. Dila lang puhunan ninyo. Pero once again, pag di nyo napatunayan, mawawalan ng saysay at mawawalan ng halaga yung mga lumalabas dyan sa bibig nyo at binibigkas ng mga dila ninyo. Ayan. So mga kababayan, kung mayroon kayong komento dito sa napag-usapan natin, i-comment nyo dyan sa comment section. At syempre, magkita-kita tayo muli sa susunod nating video. And once again, this is Master Jules and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.